magandang umaga sa inyo. Thank you very much, SPO3 Las Cañas, for this interview. It's Si Las Cañas. Kasi di ba ano to? Yung ano pangalan nun? Yung lawyer ni BP Sara. Ako, nagtataka naman ako, mga bossing, no? Impeachment ang pinag-uusapan, pero biglang yung mga lawyer ni Inday Sara Duterte, biglang pumunta kay Las Cañas. Yung kay Las Cañas, mga kababayan, ang ano nito, ang usapin nito, kay dating Pangulong Duterte, doon po sa ICC, No, ang sinasabi ng lawyer, hindi, si Robin Padilla pala. Sinasabi ni Robin Padilla, di ba pag pabago-bago ang sinabi ng tao, matatawag mong sinungaling? Ganoon yung sinabi ni Robin Padilla. At sinabi po yun, mga kababayan, kanino ba? Kay Beatrix Luistro. Yun nga din po yung sinabi niya na, hindi pa po ako tapos, kaibigan. Yung gumanon. No, nahalata yung pagkainis nila Boss Binoy. Pakinggan natin. been a few days since you appeared in the Senate. Do you think you got a fair shake? Patas ba sila sa'yo sa palagay mo? Personal is patas po, ma'am. Patas. Wala kang naramdaman doon na yung iba, they wanted to put you down, they already had an idea in their mind, or they were biased? For me is okay lang po yun. Tanggap ko po yun. Tanggap mo yun. Ano yung tanggap mo, sir? Yung mga question na for example, yung delivery sa akin yung question ni Senator JB na Sabi ni Mama Aba, Las Cañas testimony kasi nakasama sa statement or investigation ni Director Matibag to justify if talaga bang masasamang demonyo ang mga Duterte. mga kontrata ko, yung mga question na masama ko sa presidente. Normal yun. Okay, we're gonna go to that later on. I wanna ask you first, why should the Filipino people believe you when you already lied? In 2016, you faced the Senate, you were under oath, nagsinungaling kayo. Humarap kayo ngayon, you are under oath, tapos sinasabi nyo, ito na ang totoo. Bakit dapat kayo paniwalaan ng taong bayan? Isa po is dahil personal akong involved at personal akong inutusan ni Mayor sa mga nangyayaring patayan noon sa Davao City nung siya ay Mayor pa. And then, pangalawa, yung statement ko, open statement ko yung sa Senate at saka yung sa pag-imbestiga sa akin, it will incriminate me. And then yung Siguro, isa din sa dahilan, yung nakukonsensa na siya. edad ng mga mahal ko sa buhay at stake kayo hindi na sa akin. Okay, then why did you lie in 2016? Ba't kayo nagsinungaling? Una po is sarili kong seguridad ng pamilya ko. Takot kayo nun? Siyempre. Oo. And then kasama ko din Duterte ang nakaupo di ba? 2016 yung binabanggit ni nakalimutan ko yung isang lawyer na defense Binluan. ang mga kasamahan ko sa trabaho, lalo pa si retired SPO for Salud Binaventura, si SPO for Jintan. Kasi kami yung magkasama, I know their capacity to kill. Dahil kasama kami. And then ngayon is presidente na amo namin. In 2016, tumatanggap ka ba noon ng allowance kay Pangulong Duterte? Yes, through Salud Binaventura. Oo. Until when? Until January 2017. Okay. So, is it possible na kaya ka nagsinungaling? Siyempre, mapapaisip ka nun. Kapag nailaglag ko to, nilaglag ako nito, mawawala din yung allowance ko. Noong 2016, you were still on the payroll of the President. Isa yun sa mga, sabihin na lang natin na posibilidad. Pero 2015, first quarter of 2015, sinauli ko na sana yun kay Sani. Dahil parang mahiya na rin ako. At saka hindi ko na kaya din ang may mga inuutos sa akin na gustong ipapatay.
Oo, yun. Ako, konsensya na din ho, mga kababayan. At saka ito, yung kay Las Cañas, mga bossing, yung binabanggit ni Robin Padilla na 2016, iba yung sinasabi ni Las Cañas. Tapos ngayon, pangkasalukuyan ay sinasabi, iba na naman yung sinasabi ni Las Cañas. Yung sa tao na to, isang beses lang naman eh. Di ba? Isang beses from 2016, biglang nabago yung kanyang isinasalaysay nung kasalukuyan. Possible, no, na nakonsensya yung tao. Unlike po yung 18 marites ng mga to, ng mga DDS, mga kababayan, yun pagkarami-rami po ng ano eh, ng pagsisinungaling. At alam mo na nangangapa sila kung sino yung matatakot sa kanila, yun tutuluyan nila na sasabihin merong maleta. Ganun yung estilo ho nila, mga kababayan eh.